Tawagin nyo na lang akong Linda mga kababata, Tubong, Pampanga. Nangyari tong karanasan ko taon bago pa mag-pandemic. Nagtatrabaho ko noon sa may Bulacan. Fast food yung pinapasukan ko. O papasukan pa lang nung panahon na yon. Bale 24 hours yung resto kaya madalas iba-iba yung oras ng shift. Madalas na umaga pero may pagkakataon na gabi yung duty ko. Dahil doon, minabuti ko po na maghanap ng bed space. Siguro makaka-relate yung mga araw-araw bumabiyahe ng malayo papunta sa pinapasukan nila. 'Di ba, imbis na itutulog o ipapahinga mo na lang, makikipagsapalaran ka pa sa terminal. Makikipagsiksikan sa jeep o bus habang nasa traffic. Super hassle nun. Kaya una kong binalak nun mag-rent talaga sa malapit. Pero hindi ko inaasahan na dahil doon paring RJ magkakaroon ako ng horror experience. Sakto naman na meron akong kawork na taga malayo din. Nagrerenta siya ng kwarto. Bale ilang months na din siyang nagtatrabaho kaya matagal-tagal na siyang nangungupahan doon. Inoffer niya sa akin yung place. Sakto na nag-endo na yung dati niyang roommate kaya inalok niya ako na maghati na lang daw kami sa bayad ng kwartong inuupahan niya. Walking distance lang naman o isang tricycle lang kaya hindi na ako nagdalawang isip. Bukod po dun ayon din naman sa iba naming kawork mahirap daw humanap ng maayos na mauupahan. Bahain daw po kasi sa area kaya kailangan kung apartment yung uupahan nyo dapat may second floor. At syempre kung may second floor, mas mahal yung upa. Nung unang beses nga ako na pumunta sa inuupahan ng kawork ko na by the way, tawagin nyo na lang po na Ria. Namangha ako sa lugar. Namangha na may kasamang konting kilabot. Yung lugar po parang exclusive subdivision. Malalaki kasi yung mga bahay parang RJ pero parang napabayaan na karamihan. Tuklap na yung mga yero. Puro kalawang na yung gate. Tingin ko mayayaman yung nakatira dito o mas okay sabihin na yung mga dating nakatira rito. Nasabi ko pong dati dahil abandonado na po yung iba sa mga bahay. Kung natatandaan nyo po yung mga beranda o terrace sa mga lumang pelikula kapag ka mayaman yung bida o kontrabida, ganun yung itsura ng harap ng mga bahay doon. Yung may groto pa na may Birheng Maria sa gilid. Ang problema, karamihan may tubig sa loob. Hindi yung nawasa ha, literal na baha. May nagtataasang damo at iba pang water plants, yung parang water lily. Yung flooring sa ground floor nila lubog sa tubig. Isa pa nga sa napansin ko sa lugar, mukhang bagong gawa lang yung kalsada. Mataas yung pagkakagawa sa simento nito. Sa sobrang taas nga yung mga abandonadong bahay na nasa paligid, kailangan mong talunin pababa para mapuntahan. Hanggang bewang kasi ng tao yung kalsada sa harap nito. It makes sense naman dahil sabi nga ng mga katrabaho ko, bahain daw sa area. Kaya siguro ganun kataas yung kalsadang ginawa. Pero buti na nga lang, yung inuupahan namin na bahay, hindi namin kailangan humakbang pa pababa para marating yung main door nito. Bale may 5-step pataas pa nga na paakyat. Nagpalingon-lingon ako sa paligid. Bago pa lang kami pumasok sa bahay paring RJ, napahinga na ako ng malalim. Hindi naman saya nag-inarte ako, pero dun pa lang nakaramdam na ako ng slight na kaba. Hindi lang dahil sa mga parang haunted house na kalapit bahay, hindi lang sa isipin na baka bumabaha ron, kundi dahil yung mismong bahay na inuupahan ni Ria parang extension ng bahay ng lagim sa Star City. Ito yung typical na ancestral house natin dati. Simento yung baba pero kahoy yung taas. Ang kakaiba nga lang itong bahay na to kahoy na kagad ang bungad. May pundasyon lang na simento. Meron pang parang bintana na nilubog na sa babang bahagi. Ibig sabihin lang, ito yung totoong first floor ng bahay na yon. Ginawa siyang parang underground. Halatang pinilit lang na i-renovate yung bahay. Tinambakan ng lupa at simento para lumebel sa kalsada. At yung bubong, halo-halo pa yung kulay na parang second hand lang nabili yung iba. Kumunot yung noo ko nung tinanaw ko yung ground floor sa bintana. Sa isip ko, pinauupahan din kaya yung baba nito o baka wala ng access papasok dahil kung meron, malamang lubog yan pagka bumaha.
Pero sa pagtataka at gulat ko nga nun, biglang may sumilip sa maliit na siwang ng bintana dito. Napahawak ako sa dibdib. Nagulat naman ako sa'yo. Mahina kong sabi dun sa bata na hindi ko makita yung buong muka. 1/4 lang yung tanaw ko sa mukha niya, pero alam ko na bata siya dahil sa maliit niyang tenga. Lalapit pa nga sana ako para tanawin yung loob ng bintana nung bigla akong tinawag ni Rhea. Linda, ito nga pala si Aling Tessie. Siya yung may-ari ng bahay. Diyan lang din siya nakatira sa may tindahan sa harap. Lumingon ako pabalik sa bintana pero nawala na yung bata. Lumapit ako kay Rhea. Magtatanong sana ako tungkol sa ground floor. Pero nawala na sa isip ko nung tanungin ako ni Aling Tessie kung kailan daw ako mag-move in. Lumingon muna ako sa paligid ng bahay bago ako sumagot. Bale wala pa po kasi akong pang deposito sa kuryente. Bale sa sahod na lang po siguro. Sabay tingin ko kay Rhea. Parang nagtaka siya noon kasi ang usapan namin dapat nitong week din ako mag-move in. Sige Iha, sabihin mo na lang dito kay Rhea para maiakit ko yung single na higaan dun sa kwarto. Sabi ni Aling Tessie sabay umalis na din. Oh girl, kala ko ba need mo ng matitiran asap dahil di mo nakamukaya yung malayong biyahe? Wika ni Rhea. Wala pa kasi talaga akong budget. Baka sa kainsenas na lang girl, sabihan kita. O sige basta, kung gusto mo, tupalo na lang yung bayad mo. Total, ako naman yung magbabayad ng buong kwarto muna. Kuryente lang naman talaga yung need ng deposito since libre naman yung tubig. Tumango naman ako kay Rhea. Yun kahit nagdadalawang isip na ako na mangupahan doon. Ilang araw yung lumipas mula nung tinignan ko yung inuupahan ni Rhea. Sinubukan ko na sikretong maghanap ng ibang pwede upahan. Pero matapos yung halos maghapon na paghahanap, wala akong nakita. Halos lahat ng apartment okupado na o yung iba naman sobrang mahal. Kaya no choice, kundi i-go na yung room ni Rhea. Fast forward nga, nakapag-move in na din ako. Mas okay naman pala yung bahay kesa sa inaasahan ko. 2 lang yung kwartong pinapaupahan doon. Yung isa, may mag-asawa daw na nakatira. Weekend lang daw umuwi doon at tinutulugan lang yung kwarto kapag dinadalaw yung nanay nung isa sa mag-asawa na nasa malapit na health facility. Madalang na madalang ko sila makita. Hindi rin ako nagkaroon ng pagkakataon na makahalubilo sila. Wala namang problema. Tahimik naman yung bahay. Doon ko naalala yung bata. Napaisip ako, siguro anak yun nung mag-asawa. Lumipas yung ilang buwan, dumating yung panahon ng tag-ulan. Isang hapon habang nagkakape ako sa bintana ng kwarto namin, natanaw ko yung mga puno sa likod bahay. Medyo makulimlim nun, kaya naisipan ko lumabas at tignan uli yung bintana ng basement. Curious ako nun kung ano kayang mangyayari doon kung uulan ng malakas at babaha. Binuksan ko yung pinto at lumabas ako. Habang naglalakad ako sa gilid ng bahay, napansin ko yung mga damo. Parang walang masyadong nag-aalaga sa likod. May mga bahagi pa nga na halos abuti na yung tuhod ko sa sobrang taas. Natanaw ko uli yung maliit na bintana. Yung bintana na dating ground floor na basement na ngayon. Lumapit ako. Sumilip sa siwang. Madilim. Halos wala akong makita. Pinunasan ko pa yung salamin gamit yung palad ko. Pero ganun pa rin. Parang puro dilim lang yung nasa loob. Aalis na nga sana ako nung parang may narinig akong mahinang kaluskos. Napahinto ako. Lumingon uli sa bintana pero wala naman. Hanggang sa tumulo yung unang patak ng ulan. 1, 2, 3. Ilang segundo lang lumakas na agad. Napailing ako. Tatakbo na sana ako pabalik sa bahay. Nung may nakita akong kilos sa loob. May dumaan. Mabilis lang, parang anino. Napakurap ako. Tapos, biglang may lumapit sa bintana. Yung bata. Halos mapatalon ako sa gulat. Nakatingin lang siya sa akin. Ngayon, mas malinaw ko na siyang nakita. Lalaki siya, siguro nasa 7 o 8 taong gulang. Maputla, sobrang putla. Pero hindi naman ako natakot nun. Kumaway pa ako. Kumaway din siya pabalik. Pero mabagal,
parang pagod. Lumapit ako, sumigaw ng kaunti. Boy, umuulan na. Hindi ba pinapasok dyan? Nakatingin lang siya sa akin. Akala ko hindi niya narinig. Pero maya-maya pa, sumagot siya. Binabaha po. Tumingin ako sa paligid. Malakas yung ulan pero tingin ko hindi naman babaha. San ka dumaan papasok dyan? Tsaka, asan sila mama mo? Di ba weekend pa yung uwi nyo? Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa ulan. Parang may iniisip. Wala man ng reaksyon yung mukha niya. Hanggang sa lumakas palalo yung ulan. Kaya sumigaw ako. Sige na, alis ka na dyan. Baka magbaha pa. Dahan-dahan siyang umatras papasok sa dilim. Sabay bumalik na ako sa loob ng bahay. Lumipas yung mga araw. Normal naman lahat. Pasok, uwi, tulog. Minsan kasabay ko si Ria. Minsan hindi. Nakikita ko pa rin minsan yung bata. Pero palagi sa bintana lang. At ang kakaiba, tuwing makulimlim at pagka umuulan lang, hindi ko siya nakitang lumabas kahit minsan. Isang beses nga, kumaway ako. Kumaway din siya. Yun lang, walang salita at walang ngiti. Hanggang sa dumating yung gabing hindi ko makakalimutan. Rest day ni Ria nun, umuwi siya sa kanila. Ako naman may pasok kinabukasan, kaya naiwan akong mag-isa. Bandang 11:00, malakas na yung ulan. Rinig na rinig ko yung hampas nito sa bubong. Minsan may kulog at kidlat pa. Nakahiga ako nun, nanonood ng video sa cellphone. Hanggang sa may narinig ako. Mahina lang sa una, parang may umiiyak. Napakunot yung noo ko. Hinanaan ko yung cellphone. Nakinig ako. Nandun pa rin. Iyak na mahina. Paulit-ulit. Parang bata. Umupo ako sa higaan. Parang may bata sa labas ah. Pero habang tumatagal, parang mas lumilinaw na at mas lumalapit. Tingin ko, galing sa likod ng bahay. Napalunok ako. Sakto namang kumidlat. At kasunod nun, nawala ng ilaw. Napamura ako. Cellphone na lang nun yung ilaw ko. Pinilit kong kumalma. Naisipan ko na humanap ng kandila sa kusina. Nawala sa isip ko yung narinig ko nung mga oras na yon. Lumabas ako sa kwarto. Diretso sa kusina pero sa pagkamalas-malas wala ni isang kandila. Lumapit ako sa kabilang pinto, yung kwarto nung mag-asawa. Magbabaka sakali ako na meron silang kandila. Weekend nun kaya malamang nandun sila. Kumatok ako. Ate, kuya, may tao po ba? Walang sumagot. Kumatok uli ako mas malakas. Wala pa rin. Dun ko naalala, mula tag-ulan hindi ko na sila nakita. Bumalik ako sa kwarto. Pag-upo ko, narinig ko na naman yung iyak. Lumakas yung tibok ng dibdib ko. Hindi ko na alam kung saan nanggagaling yung tunog. Lumapit ako sa bintana, sumilip sa salamin. Wala akong makita. Sobrang dilim sa labas. Hanggang sa biglang kumidlat. At dun ko siya nakita. Isang bata. Nakatayo siya sa labas. Nakaharap mismo sa bintana. Halos mapahiyaw ako. Isang dangkal lang yung pagitan namin. Nakatingin siya sa akin. Yung buhok niya nakadikit sa muka. Parang bagong ahon sa ilog. Yung balat niya kulubot na. Namamaga. Parang matagal nang nakababad sa tubig. Yung mga mata niya sobrang laki at sobrang putla. Pero parang wala ng buhay. May manipis pang hibla ng lumot na nakadikit sa gilid ng pisngi niya. Isa pang kidlat at mas luminaw yung mukha niya. Nakabuka ng kaunti yung bibig at mula ron may tubig na dahan-dahang tumutulo. Napatras ako. Nabitawan ko yung cellphone. Sumabog yung kulog at kasabay nun biglang dumampi yung maliit niyang palad sa salamin. Doon ako napasigaw. Tsaka ako patakbong sumubsob sa higaan. Hinila ko yung kumot. Pinikit ko yung mata ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanginginig nun. Hanggang sa unti-unti akong nakatulog. O baka nawalan lang ako ng malay sa takot. Hindi ko na maalala.
Kinabukasan, Linda, gising. napadilat ako. Si Ria, nakatayo siya sa tabi ng higaan. Girl, late ka na. Di ba may pasok ka pa? Pang umaga ka eh. Halos napatalon ako. Sinilip ko kagad yung bintana. Maaraw na. Nagmamadali akong nagbihis, nagtoothbrush, naligo at nagayos ng gamit. Nung palabas na kami ng bahay, bigla akong napahinto. Naalala ko ng malinaw yung gabi. Lumingon ako kay Ria. Girl, may multo ba dito sa bahay? Natigilan si Ria. Sandali siyang napatulala. Maya-maya, umiling siya. Multo? Wala naman girl. Loka-loka. Sino ba namang magsasayang ng oras para magmulto rito? Dapat doon na siya sa mansyon, di ba? Biro niya. Pero hindi ako kumbinsido. Ilang buwan na kaming magkasama sa trabaho. Kilala ko na kahit papano yung mga kilos niya. Pero dahil nagmamadali na akong pumasok, hindi ko na siya kinulit. Baka nga panaginip lang. Baka napagod lang ako. Yun yung paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, paring RJ. Lumipas yung mga araw. Naging normal na uli yung lahat hanggang sa isang linggo. Naglabas ng balita tungkol sa paparating na bagyo. Malakas daw. Isa sa pinakamalakas nung taon na yon. Hindi naman ako ganong nag-alala. Sanay naman tayo sa bagyong mga Pinoy, di ba? Tsaka nasa bungad lang naman yung inuupahan namin. Pwede umalis anumang oras papuntang evacuation center. Hindi katulad nung ibang bahay sa pinakadulo ng subdivision na halos katabi na ng dagat. Oo, parang RJ, nakalimutan ko sabihin na dagat po yung nasa likod ng subdivision. Kaya nung una inisip ko na kaya siguro may mga lumilikas dahil sila yung malapit doon. Naalala ko pa, pauwi kami noon ni Ria. Nakakita kami ng tricycle. Punong-puno ng gamit. May mga sako, electric pan, mga damit. Nakita ko rin yung isang pamilya. Nakasakay sa L300, parang nagmamadali pang umalis. Girl, parang ang OA naman nila. Lipat bahay kagad yarn. Biro ko pa kay Ria. Tumawa lang siya. Ganitong buwan din ako dumating last year kaso walang malakas na bagyo noon kaya ngayon ko lang talaga ma-experience yung ganyan. Pero napansin kong sumilip siya sa maitim na langit, parang may iniisip uli. Kinagabihan, nasa bahay lang kami. Pareho kaming pang-umaga kinabukasan. Habang kumakain ng pansit canton, lumakas na yung hangin. Maya-maya, nagsimula ng bumuhos yung ulan at hindi na tumigil. Ramdam na ramdam ko yung hampas ng hangin sa bubong. Parang may humihila rito. Parang gustong tanggalin. Girl, buti wala yung mag-asawa no? Sabi ko, Oo nga, baka nauna nang umuwi sa kanila. napatingin ako sa kanya. Biglang may naalala. Teka nga, ilan ba yung anak nung mag-asawa? Ba't parang yung batang lalaki lang yung nakikita ko? Nung mag-asawa? Kunot noon niyang tanong. Oo, yung batang lalaki. Yung madalas maglaro sa basement. Natigilan siya. Anong bata? Yung anak nila, yung nasa basement. Girl, wala silang anak. Parang may nagyelong tubig na binuhos sa likod ko. Napatitig ako kay Ria. Hindi ako kagad nakasagot. Sino yun? Nakakausap ko pa nga eh. Anong sinasabi mong walang anak? Bubuka na sana yung bibig niya nung biglang namatay lahat ng ilaw. Napasigaw ako habang si Ria naman napamura. Ilang segundo yung lumipas, puro ulan lang yung naririnig at yung hangin. Hanggang sa narinig ko uli yung iyak. Mahina, malungkot, parang may nanghihingi ng tulong. Napalingon ako kagad sa bintana. Girl, naririnig mo yun? Tanong ko kay Ria. Ano? Yung bata umiiyak. Siya yung nasa basement. Girl, wala akong naririnig. At ano bang bata sa basement pinagsasabi mo eh? Wala namang basement tong bahay. Silyado na yung lahat ng entrance nun eh. Doon ako lalong binalutan ng kilabot. Kasabay nun, lalong lumakas yung panaghoy. Parang naririnig ko pa nga na may nagsasabi. Ayan na yung baha. Paulit-ulit hanggang sa napahawak na ako sa braso ni Ria. Biglang bumukas sa di ko alam na dahilan yung pinto namin at doon ko siya nakita. Nakatayo sa may kusina, malapit sa lumang rep. Nakatingin lang sa amin paring RJ.
Mas nakakatakot na siya ngayon. Halos kulay abo yung balat niya. Nakadikit sa ulo yung basang buhok. Parang namamaga yung buong mukha niya. At yung damit niya, basang-basa. Parang kakalabas lang sa ilalim ng tubig. Napayakap ako kay Ria pero hindi siya sumisigaw. Nakatingin lang siya sa direksyon na tinitignan ko. Girl, anong meron? Bakit? Wala siyang nakikita parang RJ. Ako lang. Pero may kakaiba yung pagkakataon na yon. Hindi lumalapit yung bata. Hindi rin siya nakatitig sa akin. Nakatingin lang siya sa taas. Parang may gustong ituro. Napatingala ako doon. At doon ko napansin, may parang maliit na takip sa kisame. Halos hindi makita sa dilim. Kasabay nun, may malamig na tubig na dumampi sa paa ko. Napatingin ako sa baba. At doon kami parehong napasigaw. May tubig na sa loob ng bahay at mabilis itong tumataas. Sobrang bilis, parang may gripo na binuksan. Hindi namin namalayan dahil sa lakas ng ulan at sa sobrang kaba. Girl, halika. Hinila ko yung rep, nakita ko yung mabilis na pagtaas ng tubig. Una hanggang bewang, hanggang dibdib, hanggang leeg. Parang wala nang katapusan. Habang paakyat kami sa ibabaw ng rep, natanaw ko uli yung bata. Nakatayo pa rin. Nakatingin sa kisame. Parang pinapaalala niya sa amin yung daanan. Pilit namin binuksan yung takip. At salamat sa Diyos, nabuksan naman namin. Bahagya kaming gumapang hanggang makarating kami sa bubong. Doon kami naghintay. Walang tigil pa rin yung ulan. Wala kaming makita kundi kadiliman at tubig. Hanggang sa kumidlat, nakikita namin yung ibang bahay na halos lubog na rin. Hanggang sa may ilaw kaming nakita sa malayo. Rescue boat! Sumigaw kami at kumaway. At sa wakas, napansin nila kami. Paglapit nila, agad nila kaming sinakay. Akala ko makakahinga na ako ng maluwag. Hanggang sa may narinig akong sigaw at iyak sa paligid. Bawat bahay na madaanan namin, Kuya, may mga humingi pa ng tulong. Umiiyak tsaka sumisigaw. nagkatinginan yung dalawang rescuer. Tumingin sila sa paligid. Tapos tumango lang yung isa. Iha, wala kaming naririnig. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka nababaliw dahil hindi ikaw yung unang nagsabi niyan. Mahina niyang sabi. Napatingin ako kay Ria. Mukha siyang nagtataka. Maya-maya pa, unti-unti na humina yung panaghoy. Sa evacuation center, nakita namin si Aling Tessie. Na-rescue na rin pala siya. Hindi niya daw inaasahan na mangyayari uli yung ganun kalakas na bagyo. Nang hingi siya sa amin ng paumanhin sa hindi pagpapaalala sa amin ni Ria. Sinabi naman namin na wala naman siyang kasalanan. Napayuko siya. Sabay dun ko na din nalaman ang lahat. Ayon kay Aling Tessie, maraming taon na pala yung nakalipas nung lumubog yung malaking bahagi ng subdivision. Biglaan, gabi rin daw. Maraming hindi nakalikas. Maraming natrap sa loob ng bahay. Maraming nalunod. At dun nga ako nalinawan dahil sa mismong bahay pala na inuupahan namin may nalunod na bata. Simula daw nun, may usap-usapan lalo tuwing malakas yung ulan. May mga nagpaparamdam daw talaga sa lugar. Pero sa tingin ko, hindi para manakot. Siguro parang babala. Parang sinasabi nilang umalis na kayo habang may oras pa. Lumipas ang ilang araw pagkatapos humupa ng baha. Nagdesisyon akong umuwi na lang sa Pampanga. Mas mahirap yung biyahe pero mas kampante yung loob ko. Bago nga ako tuluyang umalis, dumaan muna ako sa gilid ng bahay, sa lumang bintana ng basement, yung bintanang unang pinagsilipan ko sa bata. Matagal akong nakatayo ron, nakatingin sa loob. Salamat boy ah. Mahina akong sabi. Hanggang ngayon parang RJ kapag ka umuulan ng malakas, naaalala ko pa rin siya. Yung batang unang inakala kong multong nananakot. Pero sa huli,
Siya pala yung dahilan kung bakit buhay pa kami ni Ria ngayon.